Sa mga nagdaang kabanata ay sinabi ng hangal na manyak kay Crazy Elder na kung hindi ba daw siya kilala nito dahil siya lang naman ang young master ng pamilyang Zhao. At sa pagpapatuloy din ng kabanata ay mayabang din niyang sinabi na ngayon alam mo na ang pagkakakilanlan ko, lumayas ka na sa harap ko at sa pagkakaalam ko ikaw ay isang maliit na elder lang na kahit nandito pa ang master ng Jiang family ay wala akong pakialam, huwag kang maglakas loob na maging bongga sa harap ko. Sa mga kahangalang sinabi niya kay Crazy Elder ay nainas siya dito dahil hindi lang ito bastos kundi napakayabang pa ng bunganga nito, kaya naman binigyan siya ng isang pamatay na atake at sa lakas nito ay napasukan na lang siya ng dugo. Sinabi naman ni Crazy Elder sa kanya na wala akong pakialam kahit saang sekta ka galing, sinaktan mo ako, at hindi lang yun dahil kung nasaktan mo ang babaeng ito, ay mamamatay ka. Kahit nahihirapan na ang hangal ay mayabang niya pading sinabi kay Crazy Elder na ang lakas ng loob mong saktan ako. Sarkastiko namang sinabi ni Crazy Elder sa kanya na ang pagpatay sa isang katulad mo ay parang isang langgam lang. Maya-maya pa ay lumala na ang pinsalang natamo niya sinyalas na malapit na siyang bawian ng buhay, kaya naman bago pa man siya bawian ng buhay ay sinabi niya kay Crazy Elder na ngunit ang aking pamilyang Zhao ay hindi ka patotekasan. Humagalpak sa sahig ang hangal at tuluyan na nga itong binawian ng buhay. Nag-alala naman si Jiang Meng kaya naman tinanong niya si Xiao Chen na kung magiging ayos lang ba ito, agad namang sinabi ni Xiao Chen na makakasiguro ka dahil nandito ako. Sinabi naman ni Crazy Elder sa kanyang master na kung susumiin ang pamilyang Zhao ay hindi madaling kausap. Dagdag pa niya na ang tatlong super family sa Qingzhou ay nirerango. Iba talaga ang lakas ng pangalawa at pangatlo. Sabihin natin na kahit na ang pamilyang Jiang ay nasa ikatlong pwesto, ang kanilang lakas ay malayo sa sapat sa harap ng pamilya Zhao. Ang dahilan kung bakit ang pamilyang Jiang ay nasa pangatlo dahil ito ang pangunahing pinuno ng pamilya na nilinang hanggang sa makalangit na yugto ng espiritu ng Taoismo. At ang pamilya Zhao ay may 8 elder sa huling yugto ng antas ng Adab Spirit. Matapos marinig ni Xiao Chen ang sinabing impormasyon ni Crazy Elder ay nasabi na lang niya na iyon ay magiging medyo nakakalito. At ang gusto ng Jiang family ay tanggalin ang Qing Yanman, sa pagkakataong ito ang pamilyang Zhao ay gustong ipagsama ang kanilang puwersa. Master, ang pangunahin nating gawin ngayon ay palakasin ang sarili nating puwersa. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Crazy Elder na mukhang may paraan ka na. Nakangiti namang sumagot si Crazy Elder na may kilala akong napakalakas na tao, sa tingin ko maaari silang maging mahalagang asset para sa atin. Nang marinig ni Xiao Chen ang sinabi ni Crazy Elder ay sinabi niya na maganda iyan, hahayaan kita para dyan, na agad naman ding nagpasalamat si Crazy Elder sa pagsang-ayon ng kanyang master. Ilang sandali pa matapos nilang pag-usapan ang kanilang mga plano ay agad na sinabi ni Xiao Chen na kumilos ka na at ikaw na ang bahala sa lalaking ito. At agad na sinabi ni Xiao Chen kay Jiang Meng na ang lugar na ito ay hindi na malinis kaya naman humanap tayo ng ibang lugar at doon na kumain. Sa kabilang banda naman sa hotel ng lolo ng baliw na young master, ay sinabi niya sa kanyang lolo na sa bagay na ito ay hindi mo masisi ang iyong apo. Dagdag pa niya na sinong makakaalam na magre-rebelde ang lokong matanda. Sinabi naman ng kanyang lolo na kung inalagaan mo ang lahat ng bagay, hindi sana nangyari ang problemang ito. Dagdag pa niya na gusto mo ang hilingin sa iyong kapatid na gawin ito. Sarkastiko namang sumagot ang baliw sa kanyang lolo na hindi imposible yun. Nainas naman ang kanyang lolo kaya naman galit niyang sinabi sa kanyang apo na base sa kung ano ka ngayon, paano mo mamanahin ang aking pamilyang Jiang sa hinaharap? Wala akong makitang landas na tinatahak sa iyo. Sinabi naman ng kanyang apo na lolo alam ko namang mali ako. Subalit kahit naiinis siya sa kanyang apo ay sinabi niya pa din na bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para malaman kung ano ang nangyayari sa baliw na elder, kilalang kilala ko pa rin siya. Bagamat baliw siya, siguradong hindi siya tanga. Dagdag pa niya na ang kataas-taasang master na ito ay parang gumagamit ng mga kakaibang pamamaraan para sa pagkontrol sa isip ng tao. Agad namang sinabi ng baliw na young master na oo, tiyak na hindi bibiguin ng apo si lolo sa pagkakataong ito. Matapos ang kanilang pag-uusap ay nagpaalam na din ang matanda na aalis na. Napabuntong hininga na lang ang baliw na young master na sabi pa nga niya na sa wakas natapos na din. Nasabi na lang din niya na kung papipiliin ako, mas gugustuhin ko pang maging isang ordinaryong tao kesa hawakan ang napakabigat na pasanin. Sa kabilang banda naman sa Jiang family ay nag-aantay si Jiang Junji na kapatid ng baliw.
Sa isip-isip naman niya nakasuklam-suklam. Ang mga mata ni Lolo ay kay Jiang Chuan lamang. Dagdag pa niya na Jiang Chuan, habang buhay ka, hindi titigil si Lolo sa pagtulong sa'yo habang hindi ako pinapansin. Kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. At ang isang baliw naman na si Jiang Tsukamoto, ay pinagmamasdan ng kanyang kapatid na naiinis kay Jiang Chuan. At natatawa ito sa mga nangyayari sa dalawa. Nasa isip-isip pa nga niya na hayaang magpatayan ang pangalawa at pangatlong anak. Ako ang higit na makikinabang, ang pamilyang Jiang na ito ay dapat kong kontrolin. Sa kabilang banda naman sa Qingyanman, ay sinabi ni Master Duan Siliang sa mga sumukong hangal na dahil nagpapasakop na kayo sa Qingyanman, ay dapat niyong matutunan ang mga patakaran ng Qingyanman. At ang unang patakaran, iyon lang para sa mga panuntunan ng Qingyanman. Susunod, ang Divine Sword Kick ay gagawing Qingyanman Sword Kick. Naiinis namang sumang-ayon ang dating Divine Sword Master na si Kingbo. Dagdag pa ni Master Duan Siliang na ang Wraith Valley ay magiging Wraith Pavilion. Mayroon ba kayong anumang mga komento dito? Sumagot naman ang mga disciples na wala silang anumang komento dito. Ngunit halata namang nadidismaya ang mga disciples ng tatlong puwersa habang ang mga disciples ng Qingyanman ay natutuwa. Masaya namang sinabi ni Master Duan Siliang na napakahusay. Sa kabilang banda naman sa wilderness, ay nandito ang kaluluwa ng Sect Master ng Divine Sword, dahil sa nangyari sa kanyang Divine Sword Kick ay naiinis siya na kung bakit nawasak ang kanyang Divine Sword ng ganon. Dagdag pa niya na anong gagawin ko. Kung wala ang laman at dugo, hindi ko mababawi ang aking katawan, wala akong magagawa kung wala ito. At ayokong mamatay hinding-hindi ako papayag. Ngunit sa hindi inaasahan ay may mga narinig siyang mga taong naglalakbay. Kaya naman napalingon siya dito. Nang makita niya ang tatlong tao ay napangiti siya ng malademonyo at sabay sinabi niya na dapat kong baguhin ang aking kapalaran. Sa kabilang banda naman ay sinabi ng isa na kung bakit bigla siyang nakaramdam ng panginginig sa kanyang gulugod. Kinumpirma naman ito ng dalawa na kahit sila ay ganun din ang nararamdaman. Maya-maya pa ay biglang lumabas ang kaluluwa ng hangal na Sect Master, at inatake ang tatlong manlalakbay ng walang awa. Sa gulat ng tatlo ay napasigaw na lang sila ng multo. Sa ginawa ng hangal na Sect Master ay tanging mga sigaw na lang ang maririnig sa tatlong manlalakbay. Maya-maya pa ay makikitang kalansay na lang ng tatlo ang naiwan dito. Sa Tianyuan City Restaurant naman ay nandito na sina Xiao Chen kasama na si Crazy Elder at ang dalawang dilag. Nasabi pa nga ni Xiao Chen na sa hindi inaasahang pagkakataon, ang pagkain sa tindahang ito ay sobrang pambihira. Sinabi din ni Jiang Meng na oo, hindi ko inaasahan na ang isang maliit na restaurant ay magkakaroon ng napakasarap na pagkain. Maya-maya pa ay may lumapit na nilalang sa kanilang at nagtatanong kung tapos na ba sila Xiao Chen sa kanilang pagkain. Napalingon naman sina Xiao Chen sa nilalang. Dagdag pa ng babaeng nilalang na kung kamusta naman ang lasa ng mga pagkain. Sumagot naman si Xiao Chen na ang galing talaga ng chef, wala akong masabi. Sa sinabi ni Xiao Chen ay natawa ang babae na sabi pa nga niya kay Xiao Chen na ang little brother ay masyadong matamis magsalita. Subalit bahagyang napaisip si Xiao Chen dahil kasama niya si Jiang Meng. Kaya naman masungit niyang sinabi sa babaeng nilalang na kung ayos lang ba na mapakipag-usap sa iyo. Sumagot naman ang babaeng nilalang na kung wala na, kailangan kong hilingin sa madam na umalis. Hindi namin gusto ang pagkakaroon ng mga tagalabas dito. Nang marinig ni Xiao Chen ang sinabi ng nilalang ay ibinalik niya ang sinabi nito na kung walang anumang problema, gusto kong umalis ang lady boss. Hindi namin gusto ang mga tagalabas dito. Sa sinabi ni Xiao Chen ay hindi nakapagsalita ang babaeng nilalang. Ilang sandali pa ay tumunog ang communication stone ng babaeng nilalang sinyalas na may minsaheng dumating sa kanya. Nang makita niya ang mensahe ay pinagpawisan siya dito at natigilan siya bigla. Napansin naman siya ni Xiao Chen dito subalit nawala siya sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman ay nakatanggap ng mga mensahe ang malalaking tao sa Tianyuan City na ang Divine Sword Kick at ang Flame Sect kasama na ang Wraith Valley Sect ay nawasak na. Kaya naman nagkaroon ng pagpupulong ang Tianyuan City upang pag-usapan ang nangyari sa tatlong puwersa, nasabi pa nga ni Landlord na sa hindi inaasahang pagkakataon, nanalo pa ang Qingyanman laban sa Divine Sword Kick. Hindi ko inaasahan talaga ito. Sinabi naman ng isang nilalang na ayon sa aming impormasyon, may katulong si Qingyanman na tinatawag na Zhu Chanzhen.
Sa mga tuntunin ng cultivation, si Zhu Chanzhen ay hindi bababa sa antas ng Adv Espiritu, o mas malakas pa. Dagdag pa niya na ayon sa aming lihim na ulat, ang martial arts na pinagkadalubhasaan ng taong iyon ay malamang na nasa itaas ng ika-8 baitang, o marahil kahit na ika-9 na baitang. Maaaring ito ay ang Heavenly Order. Nang marinig ni Landlord ang sinabi ng nilalang ay nagulat siya at pinagpawisan na sabi pa nga niya na Heavenly Order. Grabe naman kung talagang Heavenly Order martial art ito. Ang Qingyanman ay maaari na ngayong ituring bilang ang pinakamakapangyarihang puwersa sa kaharian ng Tianyuan. Maya-maya pa ay sinabi na ni Landlord kay Lauo, pumunta ka sa Qingyanman at anyayahan silang lumahok sa auction meeting bukas. Ang nakaraang Qingyanman ay hindi kwalipikado, ngunit sa sandaling ito ay higit pa sa sapat. Mabilis namang sumunod si Lauo sa sinabi ng Landlord. Subalit bago pa man siya makaalis ay pinigilan siya ni Landlord na sandali lang, magpadala din ng imbitasyon sa mga disipulo ng Qingyanman sa lungsod. Nagtataka naman si Lauo sa sinabi ni Landlord kaya naman napalingon siya dito. Sinabi naman ni Landlord na gawin mo lang ang sinasabi ko. Matapos ngang sabihin ni Landlord ang lahat ay agad naman na itong nagpaalam. Ngunit sa loob-loob ni Landlord na ang kilabot na lumabas mula sa batang iyon ay nakaramdam ako ng takot. Hindi alintana kung siya ay may kinalaman sa makalangit na Panginoon, kung makikipagkaibigan ako sa kanya, natural na ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa akin. Sa kabilang banda naman ay nag-aalala ang babaeng may-ari ng restaurant sa mga nangyayari. Kaya naman tinanong siya ni Xiao Chen na madam ano pong problema. Nakangiti namang sumagot ang may-ari ng restaurant na wala naman. Ilang sandali pa ay sinabi ng babae na dahan-dahan lang kumain ang lahat, babalik muna ako. Habang naglalakad ay sa loob-loob niya na ang Qingyanman na ngayon ang pinakamalaking puwersa sa Tianyuan City, bakit napakalaking hakbang ang ginawa ng Qingyanman ngayon. Dagdag pa niya na bagamat ang Divine Sword Kick at ang iba pa ay nasa ilalim na ng Qingyanman ngayon. Subalit hindi ko talaga maintindihan ang mga nangyayari. Sa kabilang banda naman ay sinabi ni Jiang Meng kay Xiao Chen na Brother Xiao Chen ay punta tayo sa night market. Masaya namang sinabi ni Xiao Chen na ikaw ang masusunod. Ilang sandali pa ay nakarating na sina Xiao Chen sa night market kasama sila Crazy Elder at ang babaeng alipin. Nakita naman ni Jiang Meng ang tindahan ng mga alagang hayop. Kaya naman lumapit sila dito at itinuro ni Jiang Meng na ang cute nilang lahat. Nagulat naman si Xiao Chen nang makita niya ang three-eyed marked wolf. Kinuha naman ito ni Jiang Meng at sabay sinabi niya na mukhang mabait siya. Kaya naman nagustuhan ni Jiang Meng ito dahil hindi lang ito mabait kundi cute pa ito. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Sinabi naman ng nagbebenta kay Jiang Meng na girl, kahit na ang puppy na ito ay mukhang cute, ito ay tamad sa buong araw. Kung gusto mo ito, maaari mo ring tingnan ang natitira ng kaunti. Tinanong naman ni Jiang Meng ang three-eyed marked wolf na little guy, bakit wala kang lakas? Sa pagkakaalam naman ni Xiao Chen na ang three-eyed marked wolf ay isang kakaibang hayop na ipinanganak mula sa langit at lupa, pagkaraang tumanda, siya ay aapakan ng kulog at magkakaroon ng 3 mata. Maaari itong dumaan sa yin ng araw at yang ng buwan at humadlang sa mga multo at sa Diyos. Ito ay isang bihira at kakaibang hayop na matatagpuan lamang sa itaas na mundo, bakit ito narito? Dagdag pa niya na ang mga lobong may 3 mata na ito ay hindi nangangailangan ng anumang partikular na pagkain, kailangan lang nilang sumipsip ng enerhiya ng espiritu at aura ng lupa, pagkatapos ay may promote sila sa mga langit na hayop. Pagkatapos maabot ang adulthood, maaari pa nilang kalabanin ang mga spirit master ng langit. Hindi ba ito nangangahulugan na ang mga ngipin ng taong ito ay maihahambing sa mga armas sa unang antas ng espiritu? Ito ay imposible. Nakakalungkot lang na ang mundo ng Xinwo na ito ay walang aura spirit at ang 3 mata na lobo ay walang sapat na aura para ma-absorb, na humahantong sa malnutrisyon. Kung magpapatuloy ito, natatakot ako na dito ito mamatay. Sa kasamaang palad na kilala mo ako. Matapos ang kanyang malalim na pag-iisip ay tinanong niya na ang nagbebenta kung magkano ang maliit na hayop. Mabilis namang sumagot ang nagbebenta ng 10 ginto. 10 bar yang gold, kukunin namin ito.
Sinabi naman ng nagbebenta na maraming salamat at huwag kalimutang bumalik. Hiningi naman ni Xiao Chen kay Jiang Ming ang lobo, ngunit mukhang ayaw kay Xiao Chen kaya naman sinabi ni Jiang Ming na maging mabuti at maging masunurin. Nang mahawakan ni Xiao Chen ang lobo ay agad siyang sinakmal nito dahilan upang masugatan siya. Nagtaka naman si Xiao Chen na kung bakit kinagat siya ng lobong ito. Kaya naman sinabi ni Jiang Ming sa lobo na bakit mo kinagat ang brother ko, maliit na lobo. Kaya naman nag-alala si Jiang Ming na sabi pa nga niya kay Xiao Chen na kung ayos lang ba si Xiao Chen. Sinabi naman ni Xiao Chen na ayos lang siya. Ngunit sa isip-isip niya na ang maliit na three-eyed wolves ay maaring mag-iwan ng marka sa aking kamay. Kaya naman naisip niya na hindi ba ito isang lobo na may tatlong mata? O ito ba ay hybrid ng isang tatlong mata na lobo at isa pang kakaibang species? Anuman, bumalik tayo at pag-aralan ito mamaya. Kaya naman agad niyang sinabi kay Jiang Ming na bumalik na sila. Habang naglalakad sila ay may dalawang nilalang silang nakasalubong. Kaya naman nang makita ng babae ang hawak ni Xiao Chen na lobo ay sinabi nito na ang cute ng aso kaya naman agad niyang sinabi kay Heng na gusto niya ang aso. Ang babaeng ito ay si Wen Qingqing, sinabi naman ni Heng na mag-ante ng sandali. Kaya naman lumapit si Heng kay Xiao Chen at sinabi niya na body, mangyaring maghintay, na agad namang tumigil sina Xiao Chen sa pakiusap ni Heng. At sinabi niya kay Xiao Chen na gusto kong bilhin ang aso mo, kaya naman sabihin kung magkano ang presyo nito. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Heng na umalis ito sa kanyang harapan. Hindi naman nakapagsalita si Heng sa sinabi ni Xiao Chen. Mayabang namang sinabi ni Wen Qingqing ang lakas ng loob mo, alam mo ba kung sino ang miss na ito? Kailangan mong igalang dahil gusto ko ang iyong tuta. Ang lakas ng loob mong tanggihan kami. Nilagay naman ni Xiao Chen ang maliit na lobo sa kanyang ulo at sabay sinabi niya sa babaeng mayabang na hindi ko alam kung sino ka, pero alam ko kung pipigilan mo ulit kami at magsalita ng kalokohan. Nilabas ni Xiao Chen ang kanyang aura sa kanyang mata at sabay sinabi na pagkatapos ay mamamatay ka. Pinagpawisan naman sa takot si Wen Qingqing sa ginawa ni Xiao Chen kaya naman umurong ang kay-abangan niya. Kaya naman nagtago siya sa likod ni Heng at sabay sinabi niya kay Xiao Chen na ang lakas ng loob mong takutin ako, dagdag pa niya na Heng patayin mo siya. Nag-aalangan naman si Heng dahil naramdaman niya ang nakakakilabot na aura ni Xiao Chen. Kaya naman lumapit siya kay Xiao Chen ng dahan-dahan. Habang si Xiao Chen naman ay pinagmamasdan siya. Tuwang-tuwa naman ang mayabang na si Wen Qingqing sa paglapit ni Heng sa pag-aakalang ipagtatanggol siya ni Heng. Ngunit nang makalapit si Heng ay agad itong nagbigay pugay kay Xiao Chen at sabay sinabi niya na nasaktan na kita ng sobra. Hindi dapat ako nakipagtalo sa iyo dahil lang sa bagay na yan. Aalis na kami at iiwan ang usaping ito. Matapos niyang humingi ng tawad kay Xiao Chen ay agad niyang hinawakan ang kamay ni Wen Qingqing. At sabay na umalis na hindi nagsasalita habang si Wen Qingqing naman ay nagtataka sa kanyang ginagawa. Habang pinagmamasdan ni Xiao Chen si Heng ay sa isip-isip niya na Heng ang tawag sa kanya, medyo may matalas siyang pakiramdam. At sinabi niya na kay Jiang Ming na magpatuloy na sila sa paglalakad, si Jiang Ming naman ay kinikilig sa ginawa ng kanyang brother Xiao Chen. Nainis naman si Wen Qingqing sa ginawa ni Heng kaya naman sinabi niya na anong ginagawa mo. Paano atres ang isang makapangyarihang tulad mo sa ganitong kritikal na sandali, hiniling ng tatay ko na protektahan mo ako. Ganyan mo ba ako protektahan? Dagdag pa niya na ang batang iyon ba ay tinakot ka ng sobra. Ipinaliwanag naman ni Heng na miss, ang taong iyon ay napakalakas hindi ako ang katapat niya. Sinabi naman ni Wen Qingqing na paano ito posible. Heng ikaw ay nasa ikatlong advance na antas ng spirit, ang taong iyon ay hindi mukhang malakas. Sinabi naman ni Heng na bagamat siya ay mukhang mahina sa ibabaw, siya ay may matagal na nakamamatay na aura sa paligid niya, masasabi kung hindi siya nagbibiro tungkol sa pagpatay sa atin. Dagdag pa niya na miss, dumating tayo dito para sumali sa auction sa pagkakataong ito. Bago makamit ang ating layunin, tandaan na huwag pahirapan ang mga bagay. Sinabi naman ni Wen Qingqing na kalimutan mo na, walang kwenta na makipag-usap pa sayo. Natigilan na lang si Heng sa mga binitawang salita ni Wen Qingqing at hindi na nakapagsalita. At dito na din matatapos ang ating episode 12 mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Josmond from Buhayan Lang Ensyo Store.
Aiki Gaming, Tyson Nugit, Jay Stan, Dexter Herona from Santa Cruz, Laguna, Dun Bahamond, Jason Dagmil from Davao, Gerald Araneta, nanunood ng anime recap, Chris Vlog, Proxy, Nicole Tanutan, J. Mal Aqua Bato, Randy Ciarot. At sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.